One of the things na na-amaze yung mga clients ko sa ABA therapy when I'm conducting ABA therapy sessions is teacher, hindi ka naman speech, pero natatouch down mo rin, nakapagsalita yung anak ko. So, basically, yes, we're not speech therapists, we're ABA therapists, we're doing ABA therapy technique, which concerns mostly behavior. Pero kasi anything we do is actually a behavior. So, kung paano tayo, the way we talk, the way we walk, and everything, the way na kumikilos tayo is a form of behavior. Yung kahit simpleng pagkain lang natin, kaya pati yun, kinokorek namin. It's how to eat properly, how to sit properly. So, lahat yan, from the start ng session pa lang, pumasok lang yung bata sa room na magulo, na parang trumpo, yung parang i-correct na namin yun. So, how to correct it? So, modeling. I-model mo or i-prompt mo, pakita mo kung paano maglakad na maayos, then let him go back and do it again. Pag nagawa niya ng maayos, wow! Very good job! So, basically, reinforcing the behavior na we want na ma-shapen, yun ang i-reinforce natin para yun yung magre-register sa kanya na, pag ginawa ko to ng tama, matutuwa si teacher. O di kaya, yun ang reward ko. Makaka-receive ako ng ganito na gusto ko na toy or anything. Or even a praise kasi, pag pinuri niyo yung bata na very good job, maganda sa pakiramdam nila yun. At ano yun with the emotions din, kung paano mo sabihin yung, wow, very good job! O di ba kahit naman tayo, pag nakarinig tayo ng gano'n na, ang galing mo teacher, ang galing mo! O di ba? Ang galing mo magluto! Ganun syempre, di ba, nabuboost yung confidence natin. Likewise, ganun din sa kanila. So, yun yung main goal as doing ABA therapy. Yun ang goal natin, na ma-motivate yung bata. Regarding sa speech nila, as I remembered talaga, yung first client ko is, I was just doing the usual task na mag-sound imitation siya, although talagang wala siyang sounds So, siguro may mga kuwing-kuwing, pero halos non-verbal talaga siya. So, I make just a sound, say, Then one time he said, ay talagang wow, very good job! Ganun talaga ako, nagtatalon talaga ako kasi first time ko talaga siyang narinig na magsalita, mag-produce ng sound. And because of it, I guess, na-encourage yung bata. So, the succeeding na sound imitation namin, lagi niya nang ginagawa. Ayun. So, from being non-verbal, nag-through sound imitation, then nag-word imitation na kami, then talking to one word when requesting, manding, then 2 words in a sentence, 3 words in a sentence, 4 words in a sentence. Ayun, tuloy-tuloy na siya. So, I remembered we started parang 1 week pa lang kami nagte-therapy, 6 hours a day. May lumalabas na sound sa kanya after a week. Then, the next week, single words. Tapos, the succeeding months. Hanggang sa siya na mag-isa. Actually, I ended my goal is, masyado kasi malayo. So, I ended it, goal ko lang hanggang 9 months lang ako sa kanila. Lahat ng kailangan niya matutunan as according to his age, dapat na ipalabas ko na. So, naging mission siya sa akin. So, ayun. Lahat ng skills niya, nagturo ko na by using therapy technique, ABA therapy technique. So, mostly talaga yung motivate mo yung bata para to do the skills according to his needs. Mapalabas mo yung skills niya. Kailangan may timing yung pag-motivate mo, yung pagbigay mo ng reinforcer yun. Para mas ano siya ma-motivate na gawin yung task. So, it's basically how you execute the program. So, definitely, pag ang bata ay hindi natututo,
let's check yung program natin. Baka medyo mataas para sa kanya. O yung execution ng ating program is kailangan natin i-polish muna. Okay? So, ayun. Speech, yes, we are not a speech therapist, but again, it's more of motivation. Medyo nahihirapan lang din ako if meron talagang problem anatomically sa ano talaga ng bata, sa speech niya talaga. Kunyari may apraxia, so dun talaga medyo difficult din talaga palabas. Although kunyari na-encourage mo na, napapalabas mo na, pero may mga words talaga siya na hindi niya kayang i-pronounce. Kaya hindi din siya ganun ka spontaneous na magsalita pa. So yun lang. Pero pag wala namang problem talaga anatomically yung kanyang speech and language, yun kulang lang siya sa motivation, ayun, makapagsalita naman siya. Kaya-kaya yan ng parents. So, lagi nyo lang kakausapin yung anak nyo. Kung wala pa kayong makuhang therapist, tapos home parent, ibig sabihin, a housewife, or a house husband, or you're both with your kid, dahil may business kayo, flexible yung time nyo, kaya nyo bantayan yung anak nyo, makasama nyo 24/7, that's amazing. That can help also na makasama nyo yung anak nyo 24/7, lahat ng kilos niya, pwede nyo sitahin, i-correct, okay? So, you can do that, and you can also talaga teach your own child to communicate or to talk. Tiyagaan lang po talaga kung paano nyo tuturuan or paano nyo ipapalabas yung sounds or yung words ng anak nyo po. Yes, we're not speech therapists, but through motivation and tiyaga. Ayan, tiyagain nyo yung sarili nyong anak. At alam niyo naman, mas kabisado niyo po yung anak niyo, alam niyo yung mga bagay na gusto niya. Para mas encouraging sa kanya, kung ano yung gustong-gusto niya, huwag niyo munang ibigay, not unless he makes a sound. Okay? So, ayun yung isa sa mga technique na yun. Lalo na kung alam niyo namang may words naman siya kahit papano, pero ayaw niya lang talagang ilabas. So, let him talk. We do that when it's for request or manding. Yun yung isa sa mga activities namin. He needs to talk kung may kailangan siya. So, tawag dito, sa follow-up, parent follow-up, ang gagawin nyo lang is, ayun, lahat ng gusto, hingi ng anak nyo po, pasabi nyo muna. Like, kunyari, kahit single word. Kunyari, gusto nyo ng popcorn. Say, popcorn! O di kaya kahit Samsung, say. So, basta ganun po, you make it sure na masasabi niyo yun. Okay? So, popcorn, popcorn, say, popcorn. Yan. Tapos pagkain niyo naman na mahaba-haba, let's say, kailangan niya na magsalita ng 3 to 5 words in a sentence kasi 3 years old na siya or 5 years old na siya. Kailangan niya na matuto na magsalita 3 to 5 years. 3 to demanding and request, may encourage niyo yung anak niyo magsalita. Matuturuan niyo po siyang magsalita. Okay, so that's it. Thank you for watching. See you on my next video. I'm teacher, mommy, coach Jinky at your service. See you next time.